nung hindi ko nakalaban si Boss Patrick pero napanood ko siya the way na pakilusin niya yung manok na nasa ruweda. Kasi nandun ako nung nasa Manila Arena, no? So, nung umakyat na si Boss Patrick Antonio, makikita mo talaga every second, nakatingin lang siya sa manok. So, ibig sabihin, yung tingin niya sa manok, alam niya yung kung malayo niya ba ibibitaw o malapit. Alam niya kung ano yung mga kulang sa manok, no? Tsaka alam niya pakilusin talaga. Ayun nanood din ako ng iba't ibang podcast. Sabi rin doon, ang parang isa sa pinaka nakakatakot or pinaka ayaw nilang mga tapat si Boss Patrick Antonio. Regardless yung manok kung kanino galing, pero once na inakyat kasi sa ruweda, hindi na natin alam kung kaninong breed, di ba? Actually, lahat naman ng big boys, ang hirap kalaban di ba? Nakikita ko kasi si Boss Patrick na nasa ruweda. Hindi siya parang malikot na nasa ruweda. More on focus lang siya sa manok. Titignan lang niya all the time hanggang sa mabitawan niya. So yung ayun, tama, nakakonsentrate lang siya ron sa laro ng manok, sa kilos ng manok. Yung iba kasi nakikita ko, ang daming dumudukot dito, di ba? Tapos may senyas-senyas na mga ganon. Di ba? Iba yung... Tapos nag-cellphone, may kausap pa. Oo, may kausap pa. Di ba? Iba yung, yung ginagawa ni Boss Patrick. Parang pag siya yung nandun sa ruweda, ang gaan Di ba? Hindi ko lang alam kung nakikita nyo. Pero yun ako, +1 ako kay Boss Patrick Antonio.